Please open your Bible on Proverbs chapter 4. Okay, so, andin na, Proverbs chapter 4. Okay, sa Proverbs chapter 4, simulan natin ang verse 1. Sabi dito, Proverbs chapter 4, verse 1, Hear my children, the instructions of a father, and give attention to know understanding. For I give you good doctrine, do not forsake my law. When I was my father's son, tender and only, when I was a father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, Let your heart retain my words, keep my commands, and live. Okay, doon muna tayo sa verse 4, unang 4 na verses. So, sabi dito, ito yung sulat ni Solomon sa kanyang anak. Sabi niya, take instructions, take heed of the instruction of your father. So, iniimbitahan niya dito yung kanyang anak na pakinggan mo yung instruction, makinig ka sa instruction. So, parang katulad lang dito na pinag-usapan natin last week about wisdom. But this time, may specific na taong pinapertain. At ito ay siya bilang isang ama. At sinasabi niya sa anak niya, pakinggan mo yung instruction ko at give attention to know understanding. So, instruction ng tatay is very, very important. Hindi lang siya wala lang at hindi siya parang nineneglect lang. Okay, make it clear. So, syempre, we're talking here about instruction by a father that is biblical. Okay? That is biblical, that is puro mo pa konti, dapat dito. Puro lang. Dito. Okay. So that is biblical, that is tawag dito godly. Kasi baka mamaya may magsabi at may pilokos kung magsabi dito, may magsabi one day na magsabi, paano ko yung instruction ng tatay ko ay something na masama? Paano ko yung instruction ng tatay ko ay something na hindi ko ikabubuti? Kailangan ko ba sundin? Siyempre, alam mo kung ano yung susundin mo at alam mo yung hindi mo dapat sundin, di ba? Alam mo yung dapat sundin mo kung ito. So we're talking here about biblical perspective instruction. Meaning, this is something that is godly, this is something that is God-glorifying, and this is something na 100% ikakabuti mo. Okay. So, sabi dito, pakinggan mo yung instruction ng tatay mo, pakinggan mo yung instruction ng ama mo. Sapagkat yung instruction na yun magbibigay sa iyo ng understanding. Yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, maiintindihan mo. Yung mga bagay na medyo confusing, magkakaroon ng order. Yung mga bagay na medyo malabo, magiging malinaw. Verse 2. For I give you good doctrine, do not forsake my law. What is doctrine? What is law? Sa panahon nila, doctrine, ito yung paniniwala. Ito yung set of laws o set of rules na kailangan paniwalaan. This is something na nag-i-establish sa'yo. Ika nga, yung mga pumunta ng Wednesday, ito yung nag-build ng pundasyon mo. Okay? So, kung mali ang doktrina mo, mali yung magiging paniniwala mo. Kung tama ang doktrina mo, tama ang magiging pundasyon mo, tama ang paniniwala mo. So, dito pinapaliwanag niya na pakinggan mo yung doctrine ko. Ano nakalagay dito? I'm giving you good instruction dito. Instruction nakalagay. So, sabi sa verse 3, nung ako nasa lagay mo, diba? Nung ako nasa lagay mo, tapos sinundan niya ng verse 4, tinuruan din ako. Diba? Tinuruan, he also taught me and said to me, Let your heart retain my words and keep my commands and live. Tinuruan din ako ng tatay ko. So, sino tatay ni Solomon? Si David. So, sabi niya, nung bata din ako, sasabi niya sa anak niya, yung lolo mo, tinuruan din ako. Kung ano tinuturo ko sa iyo, tinuro din sa akin. So, meaning, sinasabi dito na mayroong passing of teaching. Hindi lang na-retain yung isang teaching sa isang generation, kundi ito ay pinasa sa iba pa. Ano yung impact at ano yung significance nito sa atin? Okay. Alam niyo na sa church, o lahat tayo dito, kasi sabi dito, single o in the future mag-aasawa. But, sa ngayon na, ano applicable dito sa atin? Dalawang bagay lang. Una, we have our God as our Godly Father, as our Heavenly Father. And as a Heavenly Father is the one who's giving us instructions, is the one who's giving us directions, is the one who's giving us wisdom.
And these things ay kailangan malagay natin sa puso natin. So ano yung mga binibigay, ano yung mga tinuturo ng Diyos sa iyo? Ano yung mga bagay na tinuturo na kailangan mo bigyan ng atensyon? Tulad last week, di ba? Napakaganda ng topic last week. What are those instructions? What are those wisdom? At sinasabi dito, pakinggan mo yung instruction galing sa tatay mo. Pangalawa, if you have a father, if you have a biological father, earthly father, hindi naman lahat ng earthly father, oo, may ilan na nagtuturo ng hindi maganda. Pero kadalasan, ng earthly father, they will teach you, lalo na yung mga nagsiserve kay Lord, they will teach you of those things na alam nila kakabuti mo. Bakit? Kasi maaari na dumaan sila dun sa pinagdadaanan mo at nakita nila yung dinadaanan mo. Another one, we have what we call a spiritual father or mentors or tinatawag nating foster father. Sino sila? Hindi natin sila biological dad, but they are the one who's teaching us things, instructions na we are believing na makakatulong din sa buhay natin. So, ibig sabihin, may mga bagay na tinuturo sa atin, include ako, sa inyo, may tinuturo sa atin na maaaring ilang beses na itong naituro at nagpasalin-salin. Ibig sabihin, nagpasalin lahi, ibig sabihin, even before the things that you are hearing now, maaaring narinig ito ng mga iba, nung ilang mga nakaraang taon, siguro 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago. So sa madalas salita, what you are receiving now is something that you need to take note and take notice. Is it okay? Yan, okay. Yan, okay. So, sige, dapat ka clear dito. Agad na lang, ate mo muna lang. Ate mo, nagaling mo na lang yung bag. Dito na lang po, para Saan po sila. Ayan. So, meaning, itong bagay na to na tinuturo sa atin minsan, itong mga bagay na tinuturo sa atin, this is something you Proverbs more na Leo. Okay, sabi dito, he told me and said to me, your heart must hold on to my word, keep my commands, and live. So, merong panahon, merong paraan para mabuhay tayo, and that is keeping the commandments of God, is keeping the commandments of your Father. So, ano ba yung bagay na ini-instruct sa'yo? Minsan kasi, gamitin ko to yung salitang ito, red flag. What is red flag? Sa panahon natin, sa panahon ng Gen Z Alpha, Gen Alpha, nauso na yung sinasabing green flag, red flag. Dati naman walang ganyan eh. Walang red flag, walang green flag, walang ano. Pero, bottom line is, makakaiwas tayo sa mga bagay na mukhang red flag kung matututunan natin pakinggan lang yung instruction at isang puso. So dito, hindi niya sinasabi dito, pakinggan mo lang. Sabi niya, hawakan mo to. Hawakan mo yung instruction sa binibigay sa'yo. Panghawakan mo yung tinuturo sa'yo. So, panghawakan mo yung instruction na binababa. Unang-una, ng iyong Heavenly Father. Pangalawa, ng iyong maaaring spiritual father. At pangatlo, kung pwede, yung biological father nyo. So, panghawakan mo, huwag mong bitawan, tingnan mo what is being taught to you. Because one day, yung nine-neglect mong instruction o nine-neglect nating instruction could be the one to save your own life and destiny. Diba? Minsan hindi natin naiintindihan paano mga bata tayo, diba? Lalo yung mga bata dito, or may mga bata dito. Mga kids, gusto nyo ba ng pagkasabihan? Diba? Zach, gusto mo ba ng magkasabihan, Zach? Diba? Kaya, summer, diba? Ano? Diba? O, kayo, gusto ba ng magkasabihan? Yan yung masaya din, diba? Okay. Diba? Minsan, hindi mo maintindihan, diba? Hindi lang ako pinagkasabihan. Wala naman ako. Si Zach, kunyari, tatakbo. Tapos sabihin natin, tumatayo kuya si Sai. Diba? So, minsan, di ba, tatakbo si Zach niya sa hagdanan, taas pa pa. Siyempre, hindi naiintindihan ni Zach yung bakit siya pagkasabihan ni Kuya Sai niya. Bakit? Kasi may nakikita si Kuya Sai na hindi nakikita ni Zach. Para kay Zach, masaya lang maglaro, taas baba dyan sa hagdan. At masaya lang magtakbo-takbo. Tama mali? Tama daw. Tama daw. O, di ba? Tama daw. Okay. Question. Ano yung nakikita ni Sai? Bakit niya kailangan pagsabihan? Diba? Nakikita niya. Tapos pag pinagsabihan niya si Zach, iiyak si Zach. Kasi feeling niya, Zach, pinagbabawalan siya, inihigpitan at kung ano-ano pa, diba? Okay. Diba? Diba? Ngayon nalaman, diba? Ganon. Diba? So, perspective lang yon ng mas matanda.
Okay, so ilagay natin sa perspective na, hindi ko naman sinasabi tatay na si Sai, di ba? Ang sinasabi ko lang, perspective ng mas matanda. Ibig sabihin, yung matanda, yung mas matanda, yung mas maalam, that's the right word, right term, yung mas maalam, maalam. Okay. Mas maalam, mas marunong. Ibig sabihin, meron siyang nakikita na hindi naiintindihan nung itong maaaring matututunan niya pa lang. So, pwedeng matuto siya sa pamamagitan ng biglang nagkamali siya ng apak at bigla siyang nahulog. Diba? Bigla siya nahulog. At siyempre, pag nahulog siya, katigasan na lang ng ulo kung uulitin niya pa magtakbo-takbo sa hagdanan. Diba? Parang hindi na tatagla. Or, makikinig na siya at hindi niya naahayaan na dumating ang panahon na mahulog siya sa hagdan. So tayong lahat, meron tayong choice. Siguro bago tayo mag-worship, meron tayong choice. Ang choice natin is either number one, ikaw ay matuto by your own mistake. Ay, matututo ako by my mistake. Hindi ako makikinig sa tatay ko. Sabi nga doon, listen to your instruction. Lahat nakakabangon. Bakit sila nakabangon? Bakit siya nakabalik? Bakit ito, ganito, and so on and so forth. Minsan, we have this comparison mindset. What's comparison mindset? Kung sila nakabalik, kung sila nakabangon, kung sila nakarecover, kaya ko rin makarecover. Lilinawin ko lang, kwento nila yon, hindi mo kwento. Hindi porke naka-recover sila, nakabalik, nakaiwas, mangyayari din sa'yo. It doesn't work that way. Okay? So, minsan may ganun tayong comparison mindset. That's why we do not listen to instructions. Why? Because feeling natin, hindi naman mangyayari sa akin. Or pangalawa, hindi naman mangyayari sa akin yung nangyayari sa kanila. As a pastor, for 11 years, and as a leader ng Lord for 20 years. Ilang beses at ilang ganyan na ang narinig kong rason na hindi mangyayari sa akin yung nangyayari sa kanila. At ang taong pinagkasabihan natin dito, nag-range mula sa bagong Kristiyano hanggang sa pinaka-leader. At nag-serve na ka Lord, tumatayo, nag-preach, at mula doon sa parang bago pa lang, hindi mangyayari sa akin yung mangyayari sa kanila. Yung sinasabi nilang hindi mangyayari sa akin, nangyayari sa kanila, ayun, nabuntis, nawala, nasira buhay, so on and so forth. So, bakit kailangan makinig sa instruction? Kasi pwede ka namang matuto nang hindi ka nasasaktan. Pwede kang matuto without you making or committing a mistake. Pwede tayong matuto by simply listening. At magkakaroon tayo ng buhay, keep my commands. And this is all biblical ang sinasabi ko, hindi ito invento. Pwede ka matuto, pwede tayo matuto if we will just learn this word. Sabihin mo sa katabi mo, listen. Tapos sabihin mo, listen. Tapos sabihin mo, dagdagan natin. Minsan, nakikinig tayo, kaso lumalabas sa kabila. Kulang eh. Kulang. Sabi dito, keep my commands and live. Sabi, your heart must hold to my word. Keep my commands and live. Hindi lang listen. Ano yung pangalawang word? Hulaan nyo. Comprehend. Okay? Actually, the right word is listen and obey. Listen and obey. Marami kasi sa atin, lalo ng mga kabataan, kahit yung kabataan ko, at alam ko kayo din, pag pinagkasabihan kayo, makikinig kayo, pero pagkatapos nyo makinig, lalabas na sa kabilang pinapakinggan nyo. Tama mali? Diba? Mali. Buti pa sa atin mo, napakaano kayo. Sino sa inyo, di ba? Kikinig sa inyo, mas lalabas sa kabila. Diba? Or mag-yes ka, pero hindi mo naman gagawin. Alam niyo ba meron yung sa Bible, na tinanong ni Jesus sa mga Pariseo, sabi nila, sino ang gumawa ng kagustuhan ng Diyos? May dalawang anak. Yung isa, inutusan. Nagre-reklamo yung anak na yon. Pero eventually, ginawa niya yung pinapagawa. Yung isa, nag-yes. Pero, hindi niya ginawa yung pinapagawa. Sino ang gumawa ng kagustuhan ng Lord sa dalawa? Mareklamo. Sino ka doon? Reklamo na lang tayo. Yung magre-reklamo, di ba? And I pray, ang prayer ko is that we become those people. That we become, hindi yung reklamador ng tao. We become those people who will listen to the instructions of the Lord, who will listen to instructions of our guided Father,
who will listen to the instructions being given by God, because the purpose of those instructions is not to hurt you, but to give you life. Sabi mo sa katabi mo, para mabuhay ka. Nasa ko, para mabuhay ka, di ba? Mabuhay ka. Kasi ibig sabihin, ang opposite ng hindi pakikinig sa instructions is, kung ang benefit niyan is to give you life, what's the opposite? Ayun na lang, di ba? What's the opposite of living? Ibig sabihin, darating ang panahon na maaari mong ikapahamak ang katigasan ng ulo natin. Ulitin ko, maaaring dumating ang panahon dahil hindi ka nakikinig na ikakapahamak mo yung katigasan ng ulo. Sabi, umuwi ng maaga, hindi ka pa rin ng gabi. Sabi, umuwi ng on time, hindi ka pa rin kahit sa oras. Then isang araw, dahil hindi ka nakikinig, listen everyone, lalo yung mga kabataan. Isang araw, kapag naglalakad ka, bigla kang pinagtripan. Sino kawawa? Diba? Then sabi mo, babantayan ako ng mga angels. Babantayan ako ng covering, di ba? Babantayan, the protection of the Lord is upon me. Tapos nire-recite mo kay Psalm 91. Mga anak, ito na gusto ko sabihin. May tinatawag tayong wisdom. Parehong binabala sa pagiging spiritual at pagkakaroon ng wisdom galing sa Bible. Is that an amen? Diba? So for the last time, sabi mo sa katabi mo, uy, makinig ka kaya. Sige, tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Sige. So we will have 5 minutes break in order to prepare para sa ating worship. We're going to start at 2:30. But right now, let's bow our heads. Lord, itutuloy ko mamaya itong Proverbs 4 and praying God na ang pamumunan paghahari po ninyo, Panginoon. We are asking God for your grace as we worship you in spirit and truth. We are asking, Lord God, na samahan po ninyo kami, Panginoon. Sa mga anak po ninyo na nagtungo sa lugar na to, sa aming pagsamba, sa tanghaling ito, kayo po ang may taas. Kayo po yung ina-acknowledge namin. Kayo po yung maghari. Maraming salamat po, O Diyos. Thank you, Lord, for your grace, mercy, yapan us, God. Thank you, Lord. At tulungan at turuan po ninyo ang puso namin na makinig. In Jesus' name, Amen. Sige. Okay, so 5 minutes break.